Hindi po nila nalalaman ang tamang pagpapatupad nito. Nang huhuli po sila, ini-impound ang mga sasakyan, lalong-lalo na ang mga motorsiklo at pinagmumulta po sila. Malinaw na malinaw po at maraming beses nang napatunayan ang kanilang maling ginagawang pagpapatupad ng batas na lalong nagpapahirap sa mga maliliit na motorista. Mr. Speaker, Madam Sponsor, pwede po bang mahiling sa ating buting Honorable Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr. Riders Party List Representative Bonifacio Busita, binutata si DILG Secretary Binhar Abalos Jr. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Butata nga ang inabot ni DILG Secretary Binhar Abalos Jr. sa naging interpelasyon ni Congressman Busita patungkol sa maling pag-i-impound umano ng maliliit na sasakyan, lalong-lalo na ng mga nakamotorsiklo na di umano'y pinamumulta sa napakalaking halaga. DILG Secretary Binhar Abalos Jr. natameme. Narito ang buong detalye. Of One Rider Party List for his interpellation. The gentleman from One Rider Party List, the Honorable Bonifacio Busita, is recognized for his interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished sponsor, at sa ating lahat, magandang hapon po. Mr. Speaker, will the distinguished sponsor yield to interpellation? Yes, Your Honor. Maraming salamat po, distinguished sponsor. Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished sponsor, before my interpellation, nais ko pong magpasalamat sa ating Honorable Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr., at sa ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr. Mr. Speaker, distinguished sponsor, isang nakakatuwa po na malaman na binibigyan na po ng special attention ng PNP at ng DILG para repasuhin ang Unit Performance Evaluation Rating System ng PNP na pinaniniwalaan po nating nagtutulak sa ibang mga kawani ng PNP para makagawa sila ng hindi tama at labag sa batas. Salamat po sa inyo, mga sirs. Sa ating Honorable Secretary ng DILG, maraming salamat din po, sir, sa mabilis ninyong pagtugon sa problema ng mga riders na inaabutan ng ulan sa kahabaan ng EDSA at iba pang mga lugar. Ang ginawa po ninyong pag-uutos para ibalik ang dati ninyong mga proyekto para sa mga riders, partikular ang mga emergency levy na nagagamit nila kapag umuulan, ito po ay malaking tulong sa aming hanay. Hindi na po sila na pagmumulta ng MMDA at hindi na po sila nalalagay sa peligro. Mr. Speaker, distinguished sponsor, nais ko rin po magpasalamat sa ating Chief PNP dahil napag-alaman po natin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, nakasama po, nabibigyan ng priority ng ating Chief PNP ang matagal ng problema sa PNP facilities. Ito po ay ang pagsasaayos ng kanilang comfort rooms sa mga police stations na nangangailangan po ng 24/7 water supply system. At napag-alaman po natin, Mr. Speaker, na uunahin po nila ang city police stations, Luzon, Visayas at Mindanao dahil po wala silang sapat na pondo para maisagawa agad ang mahigit 1,000 police stations nationwide. Maraming salamat din po sa ating Chief PNP at sa Director General ng Internal Affairs Service, Attorney Alfigar Triambulo. Hindi po nila kinukonsinte ang kawani ng PNP na napapatunayang nagkakasala, kabilang ang ilang mga pulis na nang-aabuso at nagkakamali ng pagpapatupad ng batas sa mga motorista. Sa inyong lahat, maraming salamat po.
Mr. Speaker, distinguished sponsor, alam po nating lahat na hindi madali ang pagiging DILG Secretary at ang pagiging Chief PNP. May mga bagay po na dapat nilang bigyan ng atensyon, pero dahil sa laki ng responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat, may mga bagay-bagay na hindi nila alam pero dapat palang bigyan ng atensyon at maaring hindi sila na-inform ng kanilang concerned staff at mga kasama sa paglilingkod. Mr. Speaker, distinguished sponsor, bilang mga leaders at bilang mga public servants, isa sa pangunahin at responsibilidad po na ating ginagawa ang pagpapahalaga sa moral and welfare ng ating mga kawani bilang mga kapamilya sa public service. Mr. Speaker, Madam Sponsor, may nag-report na po ba o nagpaalala sa ating Honorable Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr., na may mga kawani sila na mahigit ng 20 years sa serbisyo, pero nananatiling job order pa lamang. At nakarating din po ba sa buting DILG Secretary na maraming kawani ang DILG family, kabilang ang Philippine National Police Academy at iba pa na marami silang kawani na matagal na sa serbisyo, pero nananatiling job order lamang, contractual employees ang kanilang appointment. Madam Sponsor, Mr. Speaker, Mr. Speaker, patungkol po sa katanungan ng ating kaibigan na Kong Busita ng Rider Party List. Ginagawan po naman ng DILG ang lahat. Actually, konti na po ang mga contract of service na nandyan pa rin, pero karamihan ho na absorb na po sila ng mga ahensya ng DILG. Basta ang sa DILG po, as long as they are qualified po, Mr. Speaker, they will be absorbed. And as long as there are funds for that purpose, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, nabanggit po ng ating distinguished sponsor yung sinasabing public funds. Mr. Speaker, Madam Sponsor, lahat po ng problema ay may solusyon. At kung ating pong pagbabatayan ay pondo, bilyong-bilyong piso po ang ginugugol natin sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kasama po dito ang DILG. At ipagpamanhin po ninyo, bagamat ako ay hindi eksperto sa budget, naniniwala po ako na ito po ay maaaring bigyan ng pansin at maging mabago ang kalagayan ng ating mga kawani, mga kapamilya. Para sa ganung paraan po, ay katulad din natin sila at ang kanilang pamilya na masaya sa ginagawa nilang serbisyo sa ating mga kababayan. Nabanggit din po ng ating Madam Sponsor ang eligibility, Mr. Speaker. Bagamat ako po ay hindi na talaga sa Civil Service Commission, naniniwala po ako na kung ang pag-uusapan ay eligibility, yung pong matagal na nilang panunungkulan, pagtatrabaho ay maaaring sapat na para sila po ay maging eligibles sa kanilang mga trabaho. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, kamakailan lamang po, nagkaroon ng problema po ang LTO kaugnay sa unavailability of plastic cards para sa ating driver's licenses. Naglabas po ng memo ang LTO at sinasabi po
na ang mga drivers na nag-expired ang kanilang lisensya mula April hanggang sa kasalukuyan ay papayagan po na magamit ang kanilang expired driver's license mula April 2023 hanggang 2024. Madam Speaker, Mr. Speaker, Madam Sponsor, on the record, marami na po ang nabiktima ng ilang mga kawani ng PNP at mga local enforcers na kung saan patuloy na lang hinuhuli ang mga motorista na expired ang lisensya. Dito po sa akin nabanggit. At ito po ay napagmumulta at na-impound ang kanilang mga sasakyan. Lalong-lalo na po ang mga maliliit na manggagawa ng mga motorcycle riders. Mr. Speaker, Madam Sponsor, alam po natin ang kapangyarihan ng DILG Secretary at ng Chief PNP. At naintindihan naman po natin na sa dami ng problemang kinakaharap nila, maaaring ito po ay hindi nila napapansin, pero nagbibigay po ito ng karagdagang pahirap sa mga motorista at sa kanilang pamilya. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa ngalan po ng mga motorista Luzon, Visayas at Mindanao, maaari po ba nating hilingin sa Honorable Secretary ng DILG, Atty. Benamin Abalos Jr. at sa ating Chief PNP, General Acorda, na magbaba po sila ng kaukulang memo at ipatupad na mahigpit itong nabanggit pong memo na inilabas ng Land Transportation Office. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, with regards to that memo issued by the DOTR, I think it has reached already the Office of the PNP, particularly the Highway Patrol Group. So I think the ILG Secretary is with us and the family of the ILG, particularly the PNP, Mr. Speaker, is with us, ay kanila pong titignan kung ano man po itong memo po na nasabi po ni Congressman Busita, Mr. Speaker. Madam Sponsor, Mr. Speaker, maraming salamat po. Modified muffler, loud 5. Nakakalungkot, Mr. Speaker, Madam Sponsor, kapansin-pansin na mas marunong pa ang mga motorista kaysa iba nating mga kawani sa PNP at mga traffic enforcers mula sa local government units na kung saan hindi po nila nalalaman ang tamang pagpapatupad nito. Nang huhuli po sila, ini-impound ang mga sasakyan, lalong-lalo na ang mga motorsiklo at pinagmumulta po sila. Malinaw na malinaw po at maraming beses nang napatunayan ang kanilang maling ginagawang pagpapatupad ng batas na lalong nagpapahirap sa mga maliliit na motorista. Mr. Speaker, Madam Sponsor, pwede po bang mahiling sa ating buting Honorable Secretary ng DILG, Atty. Benamin Abalos Jr., at sa ating buting Chief PNP, General Acorda, pwede po bang maglabas tayo ng memo na kung hindi rin lamang kayang ipatupad ng tama ito, pansamantalang huwag muna po silang manghuli at makipag-ugnayan muna po sila sa Land Transportation Office. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, with regards to the request of the Honorable Busita, our Secretary of the ILG together with the Chief PNP is with us, narinig po nila lahat. And ang sabi po nila is they have to coordinate first. They have to coordinate with the LTO or Land Transportation Office with regards to this memo para at least walang problema naman with regards to itong mga motorcycles or mga riders po na sinasabi ng ating kagalang-galang na Busita. Maraming salamat po, distinguished sponsor. Mr. Speaker, maaari po bang malaman sa distinguished sponsor, aktibo pa po ba ang magandang programa ng PNP, itong Text 2920? Boss, binanatan mo na lang doon.
Mr. Speaker, with regards to the inquiry of the Honorable Busita, as been mentioned, or I was informed that tuloy pa rin daw po yun, but always that's in coordination with other agencies concerned, yung 911 na sinasabi po ni Kong Busita. Madam Sponsor, text 2920 po ang ating pong inaalam, Mr. Speaker. Text 2920. Yes. Sorry for that mistake. Minomonitor naman po ng ating DILG, particularly the PNP, who's in charge of that, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, isa po ito sa napakagandang programa ng PNP, Text 2920, na kapag ang isang individual ay naabuso ng isang kawani ng PNP, nagte-text po sila sa Text 2920 at hindi po may tatanggi na talagang napakaganda po ito. At noong ako po ay nasa active service pa lamang, ay nasaksihan ko po ito. Lamang, Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang nangyayari po, kapag may reklamo sa isang pulis, sa isang police station, ito po ay makakarating sa National Headquarters ng PNP at ipaparating sa Regional Office ng PNP at ibababa sa Provincial Police Office ng PNP at ibababa sa police station concern na kung saan doon nakatalaga ang pulis na inirereklamo. Dahil po dito, Madam Sponsor and Mr. Speaker, ginagawan po ng paraan ng Chief of Police para palabasin na isang kasinungalingan lamang ang report na natanggap ng National Headquarters. Mr. Speaker, Madam Sponsor, napakaganda ng programang ito. With respect to our DILG Secretary and Chief PNP, maaari po bang imongkahi na kapag may natanggap ang National Headquarters na reklamo through Text 2920, hindi po ba maganda na italaga na lamang ito para aksyonan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG? Yun pong mga text message po, Mr. Speaker, na sinasabi ng ating kagalang-galang na Congressman Busita, ay meron pong mga nagmo-monitor dyan. At kung saan dapat i-endorse na ahensya, doon po nila ine-endorse. At yan naman po ngayon ang ginagawa ng atin pong PNP, particularly on this 2920. Pagka naibato po dito, titignan po nila, as I said earlier, titignan po nila kung anong ahensya dapat whether it be to the provincial level. Pero narinig naman po lahat, Mr. Speaker, ng ating Secretary and Chief PNP yung mga observation po ng ating kagalang-galang na Busita. So I know that if there's improvement, then probably they'll do that. So I will request the Chief PNP if they can coordinate with the Honorable Busita para malaman nila kung ano po yung mga problema ng ating pong mga riders. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bilang retired Police Commission Officer, I love PNP. Gusto ko lamang pong tumulong para iangat ang imahe ng PNP at para po masolusyonan itong napakaliit na bilang lamang ng mga tiwali at abusado sa hanay ng PNP at yan po ay hindi nila kinukonsinte. Mr. Speaker, Madam Sponsor, nabanggit ko lamang po ito bilang pagmamahal sa PNP na umaasa po ako na sa maliit na pamamaraan ay makakatulong po tayo. Mr. Speaker, Madam Sponsor, may isa na lamang po akong issue, concern.
Sa kasalukuyan po, madalas nating nadidinig ang mga sinasabing riding in tandem criminals, mga lawless elements na ang ginagamit ay motorsiklo. At alam po nating lahat na ang mobile cars ng PNP ay walang kakayang humabol sa lawless elements na gumagamit ng motorsiklo. Tanong, Mr. Speaker, Madam Sponsor, mayroon pong budget ang PNP para sa procurement of vehicles. Hindi po ba kabilang dito ang procurement ng motorcycles para sa hanay ng mga police personnel para sa ganung pamamaraan ay matapatan po nila ang mga lawless elements na gumagamit ng motorsiklo? Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, I think there are funds allocated for the purchase of motorcycle. And it's in the amount of 42 million for 2024, Your Honor. Napakagandang programa, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa inyong lahat, especially sa ating buting Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa ating napaka-supportive na Honorable Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr., at sa ating pong Chief PNP, General Benjamin Acorda Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mr. Speaker, thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Arlene